Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon po, sosoplakin natin itong si Maharluka patungkol po dito sa ibinabato niyang issue kay PCO Secretary J. Ruiz. Ito po, play muna natin itong paliwanag ni Attorney Claire Castro. On another matter lang po, meron pong report na isang media company kung saan isa sa co-founder si J. Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary J? Meron, ang batas naman po natin ay allowed po, no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ng gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Yusek, I understand you mentioned that Secretary Ruiz has 60 days to divest upon assumption to office. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding that. Does the Secretary have a statement on, of course, allegations? No, not allegations, but those who are pointing out that there is clear conflict of interest in this situation. Yes, kung meron pong conflict of interest na ngayon na siya ay na-appoint as secretary ng PCO, talagang dapat matanggal po yung conflict of interest kaya kailangan niya pong mag-divest. Kung naman po ang mga naging negosyo niya ay hindi pa po siya na-appoint as secretary ng PCO, so wala naman po tayo nakikitang mali doon dahil kailangan din naman po niyang kumita. So, ngayon po na kami po ay na-appoint, kailangan po talaga mag-divest kung ang interest po ay may conflict. So, kailangan po talaga mag-divest. So yan po, maliwanag naman dyan. Si Sir J. Ruiz ay hindi pa po tauhan ng PCO nang makatanggap po siya ng mga kontrata sa ating gobyerno. So ngayon, ano problema doon? Ano pinoproblema ni Maharluka dyan? Di ba? Ano ba akala niya? Katulad siya ng mga negosyanteng ito na walang ibang ginawa kung hindi puro magbunga nga lang sa SOCMED. Di ba? Si Mr. J. Ruiz ay isang negosyante. Kailangan niyang kumita. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, hindi naman ito katulad ni Maharluka na ginagawang hanap buhay ang paninira sa SOCMED. Ito po ay lehitimong negosyante. Diba? Walang masama doon eh. Kaya nga, di ba, meron pong 60 days period para mag-divest si Sir J. Ruiz sa kanyang mga negosyo, di ba? Naku, Maharluka, masyado namang ano yung nilalabas mong issue na yan. Masyadong, alam mo yung walang kwenta. Gas-gas, bakit? Ang sabi po niya, inililihim daw po ito sa taong bayan. Ito po yung mismong post niya, babasahin ko po sa inyo. Ang sabi dito, PCOJ Ruiz, ito truthful facts na kumamal ka ng 178,500,000 sa PCSO, Mel Robles. Allegedly, magkasosyo pa kayo ni Mel Robles sa art gallery along Katipunan Avenue in Arton Street QC called Centro Artista. Anong masama doon kung magkasosyo sila? Diba? Ang problema, kung si Sir J. Ruiz mismo, diba, ay siyang nakipagtransaksyon doon sa PCSO. Pero po ito ay yung kumpanya. Hindi po personal. Kumpanya po mismo ang nakipag-transaction sa PCSO. Ayon sa puting ahas, di umano front for money laundering through expensive at art dealings ang racket nyo. Meron ka palang ganyang nalalaman. Bakit hindi ka magdemanda? Diba? I-demanda mo. Money laundering. Pero, di ba, alam natin, ang puting ahas, nawala na yan. Magpaliwanag kayong dalawa nilang magkasabot ba kayo? Ano ba naman yan? Walang kwenta. Mga palangga, tayo pang mga vloggers at kritiko ang pupuntarayahin ni JPCO na nagpapakalat ng fake news. Pero, ang may nakamal palang milyon-milyon sa PCSO at inilihim sa taong bayan. Diyos ko, ano inilihim sa taong bayan? Hindi po yan inilihim sa taong bayan. Yan po ay dumaan sa tamang proseso. May bidding po ang bawat transaksyon ng gobyerno sa mga private companies. At sigurado ako dumaan ito sa proseso. Ano naman masama kung meron pong makuhang kontrata
ang isang J. Ruiz sa gobyerno natin. Negosyante to eh. Di ba? Ano ba gusto nyo? Katulad ng panahon ni Digong, mga Tsekwa ang nakikinabang. Di ba? Ito wala na lang maiba to si Maharlika. Saka bitter na bitter ito sa pagkakatalaga ni J. Ruiz at ni Yusek Claire Castro dyan po sa PCSO. Kasi nga po, syempre, di ba? Saan ka ba naman nakakita nun? Na si Attorney Claire ay nagbablog tapos biglang magiging PCO na. Syempre, ito'y abogado, broadcaster, at vlogger. Diba? Alam niya kung ano ang kanyang job scope. Alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Kaya po, itong si Maharlika ngarag na. At isa pa, nawala na po ang puting ahas na nagbibigay po ng mga sensitibong impormasyon sa mga kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At tingin ko, isa sa mga puting ahas ni Maharlika yung tinanggal doon sa PCO. Diba? Ito nga ang ugat ng mga kaguluhan doon sa PCO, siraan, intriga, favoritism. Diyan po sa PCO yung mga tinanggal na tauhan ng PCO. Kaya po ito, Maharlika, kung natatakot ka na, 'di ba, dahil sa nangyayari, pasensya ka na kasi magagaling na ang mga inilagay na tauhan ng PCO. At isa pa, dahil po dito sa sinasabi ni Mr. J. Ruiz na magkakaroon ng regulatory board para po sa mga vlogger. Sana na rin po, lagyan na rin po natin ng katulad sa Singapore, yung POFMA, POFMA ng Singapore. Gawin na rin natin kaya dito sa Pilipinas yun. Mr. J. Ruiz, baka pwede po na yung pong mga vlogger na mga fake news, lalo na nasa ibang bansa, ay hindi na po nila mapapanood dito sa Pilipinas. Yung kanilang mga channel hindi na magiging available dito sa Pilipinas. At yan kayang-kaya naman po, posible yan. I-request lang yan sa mga social media platform na ang kanilang mga social media platform, kanilang mga accounts ay hindi na magpe-play, hindi na makikita, hindi na magiging visible dito sa Pilipinas. Baka pwede po. Yan naman po ay i-request lang naman siguro sa YouTube. Diba? Yan ang nagiging sandata sa fake news nitong mga vlogger na to. Kaya po, di ba, kung mangyayari po yan, magiging matiwasay po ang buhay nating mga Pilipino at mawawala na po ang mga fake news dito sa ating mga social media platform. Di ba, napakaganda niyan. Sana po yan ay magawa at maisakatuparan sa lalong madaling panahon. Kaya balik tayo dito kay Maharlika. Pasensya ka na, Maharlika, nakahanap ka na ng katapat at sigurado ako nangarag ka, namumroblema ka, pachil-chil ka lang, pero aminin natin na ikaw ay apektado sa pagkakatanggal ng mga tauhan ng PCO at ngayon, meron ng panglaban sa inyo ang mga fake news na nilalabas nyo, ang Malacanang. Diba? Yan po ang importante. Kaya alam mo, Maharlika, maghanap ka na ng trabaho, maghanap ka na ng ibang pagkakakitaan kasi mga OFW na lang at mga nasa ibang bansa na lang ang pwede mong lokohin sa mga darating na panahon dahil ang mga video nyo dito sa Pilipinas ay maaari nang hindi mapanood ng mga kababayan natin. Wala na kayong mauuto. Kahit gumawa pa kayo ng mga ibang account, bagong account, sisipakin lang din yan. Kaya sana, di ba, go lang Mr. J. Ruiz at sa ating PCO Undersecretary Claire Castro. Kasi po, si Claire Contreras na isang, ano yung sabi ni Mima? May sinabi si Mime, ito'y gumurgur ng asawa at nagpapaburiki lang to ng pempem doon sa Amerika para lang po makasurvive. At ngayon, nakuha ito ng DDFs, nakuha ni Digong at ni Kibulok ang serbisyo nito, kaya po nahinto na to sa pagpapaburike. Kaya pasensya ka na, Maharlika, mukhang babalik ka na naman sa pagpapaburike. Ang importante, di ba, medyo nag-improve ka na, pumuti-puti ka na.
marami kang magiging customer na naman ng mga nog-nog. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Mama Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.